Pataas na ng pataas ngayon ang bayarin, lalo na sa kuryente. At lalo na ngayon tag-init, kailangan mo pa mag-aircon. But not to worry dahil may mga pwede tayo gawin para mapalamig ang ating bahay ng libre. According to the laws of physics, ang mainit na hangin ay mas magaan kumpara sa malamig na hangin. Kaya siya umaangat pataas. Now we can take advantage of this physics phenomenon by introducing clerestory windows or yung mga bintana sa taas ng pader natin. And mas effective itong mga ito pag meron pa tayong low-level windows. The lower, the better. Dahil meron tayong tinatawag na stack effect. Kung saan yung ating matataas na bintana yung magsisilbi natin na passive exhaust na paglalabasan ng mainit na hangin. At dahil lumalabas yung hangin dyan, kailangan mapalitan yung hangin na lumabas. Kaya may malamig na hangin na may higop magmula dun sa mga low-level na windows natin. Now, para maging mas effective pa ito, yung mga low-level windows natin ay dapat nakaposisyon siya na nakatapat sa mas malamig na area or parte ng ating lote. Preferably dun sa northeast side ng bahay at sa mahalaman at shaded na area para yung hangin na papasok dito ay presko at malamig. At laging siguruhin na pag nagpaplano pa lang tayo ng bahay ay dapat may cross ventilation tayo. Ibig sabihin, may pasokan yung hangin sa isang side ng bahay natin at meron siyang unobstructed na daanan patungo sa kabilang side ng ating bahay kung saan siya lalabas. At mas mainam din na i-align natin ito sa ihip ng hangin. Madalas, northeast to southwest orientation yung hangin dito sa Pilipinas. But take note, pwede ito magbago kapag may katabi na kayong mga bahay or structures na humaharang dun sa natural na flow ng hangin. And that being said, itong advice na ito hindi na siya useful pag natayo nyo na yung bahay nyo at ngayon nyo palang napanood itong video na ito. Kasi merong chance na standard window height yung nailagay sa bahay nyo at hindi na rin na-consider ang cross ventilation at yung mga daluyan ng hangin. So dito nangyayari yung tinatawag natin na heat pocket kung saan natatrap yung mainit na hangin sa pagitan ng ceiling natin at sa pinakamataas na parte ng bintana natin. Pwede tayong maglagay ng mga solar exhaust fan sa taas na parte ng ating pader. At meron din tayong tinatawag na solar roof ventilator na pwede i-install para makatulong palabasin ang may init na hangin na natatrap dyan sa ating ceiling. Also, malaking tulong yung paglagay ng mga halaman sa southwest side ng pader ng bahay natin kasi yan yung sumasalo ng most ng mga midday sun. Now, maliban dito, ang paggamit din ng mga light-colored na roofs, preferably puti, ay malaki ang maibabawas na init na papasok sa bahay natin. And one last thing, gawing ritual ang night flush na tinatawag natin kung saan bubuksan natin yung ating mga bintana ng 10 to 15 minutes bago tayo matulog para palabasin ang naipon na stagnant air sa loob ng bahay. Now, nagamit nyo na lahat itong mga hidden libre techniques na ito at mainit pa rin sa bahay nyo, at okay lang sa inyo gumamit ng aircon, pwede nyo ito i-combine with an air circulator para mas umikot sa kwarto nyo ang hangin na galing sa aircon. Now, ang pagkakaiba ng air circulator sa normal na electric fan ay mas efficient yung mga air circulator sa pagpapagalaw ng hangin sa buong kwarto nyo. So, makakatulong ito ma-maintain ang parehas na lamig all throughout your room. Kasi dinesign yung mga air circulators na magkikreate siya ng parang vortex, tas gagalaw siya all throughout the walls, magbabounce siya sa ceilings, pupunta sa floor and everywhere. Samantalang yung normal na ventilador, isang area lang yung kaya niya mapalamig. Kung saan lang siya nakatutok, that is where the coldness ends. Speaking of ends, tapos na ang ating video pero pa-like down below kung ayaw nyo magka-split ends yung alaga nyong turtle.